Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin kung ano ang mensahe for you. Mayroon tayo ditong purse, wallet, kaya lang nakabaligtad siya. So, pursue your true wealth. Yan po. Meron dito, pwedeng pinipigilan ninyo or may mga tinatanggihan kayo ng mga opportunities na para kumita kayo ngayong araw. So, yung iba, pwedeng dahil sobrang busy, hindi nyo na alam nyo sa sarili ninyo na hindi nyo na yan magagampanan. Kaya yung iba is nililimitahan nyo po talaga yung inyong sarili. Which is good naman kasi syempre ayaw nyo din namang makaabala ng ibang tao. Yung tipong tatanggapin nyo yung isang bagay. Tapos hindi nyo naman pala magagawan, 'di ba, ng time yung isang isang portion na yon ng life ninyo. Oo, kaya ito din yung iba sa inyo is may mga bagay po na tinatanggihan kayo dito. Ayan. Pero alam nyo kung kaya naman po ng time ninyo at meron kayong talagang lakas ng loob, fire signs, huwag yung tatanggihan yung mga bagay na to na dumarating sa inyo kasi binibigay po talaga yan sa inyo ni universe at also madami kasing nagtitiwala sa'yo. Meron tayo ditong elevator. Okay. Yan. So, meron tayo dito kasi rise above. If I'm not mistaken, yung reading nyo kahapon is hindi makarise. Yung title, yun yung natatandaan ko na title nun. Okay, so yun po, ito medyo nahihirapan talaga yung iba sa inyo. Hindi lang dahil may mga tao na sa paligid ninyo na sabi natin humahad lang or nag-i-evil eye sa inyo. Meron din po kasi dito na part of you. Okay? Meron ka ding ambag dito, syempre. Huwag natin laging isisi sa ibang tao yung nangyayari sa life natin. Syempre, meron din kayong nagagawa dito na, or meron kayong nagagawa or hindi nagagawa para sa pag-unlad ninyo. Now, which is need nyong i-address. Maging honest kayo sa sarili ninyo kung ano ba yun. Meron tayo ditong box. Ayan. So, kailangan nyo lang daw pala is, actually, hindi lang yun yung kailangan ninyo. Pero isa yun sa mga steps para makaangat-angat kayo sa buhay. Kailangan nyo lumabas sa comfort zone ninyo. Tignan nyo pa ano ba yung mga bagay na sabihin natin kikita kayo, na mag-grow kayo. Yan po yung hanapin ninyo. Yan. Para hindi laging negatibo yung nasa isipan or pag may mga dumarating sa isip ninyo is puro negative. Ayan. Gawin ninyong positive. Transmute ninyo yung energy na yan into a positive one. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. We have girl with the snake. Ayan. So, sabi dito, empath and narcissist paradigm. So, ang nangyayari dito, kung meron kayong karelasyon or meron kayong, sabihin natin, anumang relationship ito, laging kayo yung nagbibigay, laging kayo yung giver dito. So, nauubos din kayo. Makita nyo, pwedeng inaabuso na kayo ng taong yon. Hindi man yan sa pera, fire sign, sa ibang aspect ng life mo or ibang, pwedeng sa kabaitan mo, sa pangunawa mo dun sa tao na yun. So, parang, alam mo yun, napupuno ka din dito. So, ayan, 'di ba? Nakikita mo na, teka, parang umaabuso na yung taong to, parang ginagamit niya na lang ako. Wala akong, walang nababalik sa'yo dito, na kahit na ano. So, laging take yung taong to. Receive lang siya ng receive. Ikaw naman give ka ng give sa taong to. So, darating kasi talaga yung time na pag ganyan yung energies or ganyan yung pinapakita sa inyo ng mga tao, mapapagod talaga kayo. So, parang ngayon pa lang, sinasabi ni universe na limitahan nyo na yung sarili ninyo. Maglagay na kayo dito ng boundaries. Kasi, pwedeng nagiging enabler din kayo nung tao na yun, dun sa mga ginagawa niya, sa mga katoksikan niya. Kasi, pwedeng natotolerate nyo talaga sila. Kaya, ayan, natatake advantage tuloy kayo. So, know your worth, fire signs. Okay? Tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin? So, mayroon tayo dito, 3 kaagad yung nilabas ng atin cards. Ayan ang ating deck. We have home, crossroads, and valley. Okay. So, yung iba, ito. Hindi ko alam kung nagpapagawa kayo ng bahay.
Or pwedeng lilipat ba kayo ng bahay kasi may crossroads tayo dito. So may pagdadalawang isip. Ang nakikita ko lang dito is either kung nagpapagawa kayo ng bahay, itutuloy nyo pa ba? Or kung lilipat kayo ng bahay, ngayon na ba? Ayan po. So pwedeng yan yung mga pinag-iisipan ninyo. Yan yung mga decision makings ninyo. Or pagdedesisyon na ninyo ngayong araw. So nakikita ko naman dito, sinasabi lang sa inyo ni universe is keep going. Ayan. 'Di ba? Huwag kayong matakot kasi marami talaga sa atin natatakot tayo sa mga unknown, 'di ba? Sa mga bagay na hindi natin alam. Pero kasi kung 'yun yung papairalin natin, wala talaga. Hindi tayo makakausad sa life natin. So kung gusto nyong umusad, change kayo ng ways. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe for you pagdating naman sa trabaho. Spirit guide, pagdating po sa trabaho, tingnan natin. Pagdating sa trabaho, kamusta po si fire signs ngayong araw? Meron tayo ditong apology. May forgiveness din tayo. Tapos, we have deception. Ayan. So, may mga katrabaho ka. Pwede rin na mayroon dito pinaasa ka. Tingnan mo, may toxicity tayo dito. So, toxic. Ayan po. Pwedeng, pagdating sa trabaho, pumapasok dito yung girl with the snake na yan. Yung, may mga katrabaho ka na parang dahil trabaho lang naman talaga yung pinunta mo dyan, hinahayaan mo na lang sila sa kung ano yung ginagawa nila. Basta ikaw is focus ka sa trabaho mo. So, iba sa inyo, nagiging ganyan yung energy pagdating sa work. So, ang nangyayari dito, pwedeng niloloko nyo din yung sarili ninyo. Hindi nyo napapansin na tinotolerate nyo pala yung mga taong to sa paligid ninyo o yung mga co-workers mo. Or even kapag may nangako sa'yo dito, kunwari may nangako sa'yo ng tips, salary increase, etc., hinahayaan nyo lang. Okay, parang ang nangyayari kasi, okay na sa inyo yung pwede na. Tama ba? Okay na yung pwede na. Okay? Pwedeng ganito. Okay na sa inyo na pinangakuan kayo. Yun kasi yung, hindi sa inyo okay talaga yun ha. Yun yung lumalabas kasi. Na parang okay sa inyo. Ayan. Kunwari sa boss ninyo, okay na yun. Pinangakuan na nga natin siya. Itutuparin pa ba natin? Parang ganun. Di naman siya nagde-demand. Hindi niya nga pinapaalala sa atin. Okay? So, mag-apologize lang sa iyo yung mga taong yan kapag in-address mo na yung ginagawa nila. Pero hangga tinotolerate mo yung katoxican dito, habang tinotolerate mo yung ginagawa nila towards you, walang pagbabago na mangyayari. Kaya ngayon pa lang, i-address mo na yan. Kung may nangako sa'yo dito ng, sabihin natin, magbabayad na siya. Pwedeng may coworker ka na may utang sa'yo, magbabayad na daw siya this week, singilin mo talaga siya. Magalit ka na kapag hindi pa rin nagbayad yung tao na yan. Kasi mahalaga yung palabra de honor, word of honor, kung ano yung sinasabi sa'yo nung tao na yun. Kaya, tingnan natin pagdating, medyo toxic, sumakit yung ulo ko dito. Siguro ayan, masakit yung ulo ninyo pagdating sa trabaho ngayong araw na ito. It's either napakadami yung trabaho or meron kayo dito mga trabaho na biglaan lang binigay sa inyo. Kasi pwedeng before, di ba, pumapayag kayo na magkakaroon kayo ng biglaang mga work. Yan. Dati excited pa kayo. Ngayon napapansin nyo na parang, teka, umaabuso na. Check natin naman pagdating sa iyong business. Meron tayo ditong limitation fears. Ito yon, yung natatakot kayo. Pagdating sa business ninyo, pwedeng may mga sabihin natin, ganito na lang. Ito yung pinakamadaling example na nakikita ko. Kunwari kayo, gumagawa kayo ng, sabihin natin, nagbe-bake kayo. Pero di talaga kayo gumagawa ng cake. Mga ginagawa nyo lang is mga pastries na, yung parang, nakabox lang, yung bite size, kunwari mga ganon. Di talaga kayo gumagawa ng cakes. Kaya lang may nag-request sa inyo. Uy, sige na, igawa mo naman ako ng, cake, ganyan. O kaya, hindi nga lang cake na isang layer lang eh. Isang tier lang, kundi 2-tier or 3-tiered cake. Yung patong-patong na 3, yun yung gagawin mo. So ngayon ikaw, alam mo sa sarili mo na matcha-challenge ka. Kasi hindi mo yun forte. Pero kasi baka challenge ka talaga ni universe, no? Pero kikita ka rin naman dito. Pero kasi ayun, no, natatakot ka dito kasi feeling mo hindi mo kaya. Feeling mo, baka bumagsak yung cake, ganyan. So parang ganun, 'di ba? Minsan tinatakot mo yung sarili mo. Kasi ayaw mong gawin yung isang bagay na magbibigay ng growth sa'yo. Ganon din dito sa business mo. Ayan, natatakot ka. Pwede rin natatakot kang mag-expand. Though yung business mo talaga is doon na talaga siya papunta.
Ayun, o, 'di ba? Kailangan nyo talaga ng pagbabago. Kailangan, nakita nyo, 'di ba? Ito yung sinasabi kanina sa inyo. So, pwedeng lahat ng aspect ng life ninyo ngayon, ito po yung sinasabi. Yan. Labas kayo sa comfort zone ninyo. Kailangan nyo daw maging matapang. Kasi ito, prepared naman kayo. Siyempre, pupunta naman kayo sa laban na yan na prepared kayo. 'Di ba? Hindi naman siyempre alam mo sa sarili mo kung pag tinanggap mo yan, tapos hindi ka naman naghanda, yun talaga yung mali. Pero dahil tinanggap nyo yan or tatanggapin nyo yan, syempre magre-ready kayo. Ayan po. Basta huwag kayong matatakot kapag may mga ganyan. Kasi dagdag kita nyo yan. Also, di ba parang practice nyo na din. Na, tas makikita nyo, kaya nyo naman pala. So, mas lalaki yung kita ninyo. Kasi meron kayong another skills na na-unlock. And bayad pa. Diba? Tignan natin pagdating naman sa money, we have control. Nako, kailangan mong kontrolin yung pera mo. Puro palabas ba ang pera mo ngayon? Ayan po, and also kontrolin mong maging mabait. Bakit? Maraming lumalapit sa iyo ngayon. Baka mamaya ikaw pa yung nandito sa ilalim. Okay, sila yung may kailangan, pero sila yung nandito sa taas. Sila pa yung kumokontrol sa iyo. Mali. Dapat ikaw yung mag-control doon sa mga nanghihiram sa iyo. Kasi pwedeng yun nga. Dito yun, no? Tinatake advantage ka nila. So, ikaw yung mag-control ng money mo. Ikaw, from now on, ikaw yung maghawak ng pera mo. Alamin mo kung saan ba napupunta yung pera mo. We have third eye, clarity. Ayan po. So, magiging clear ngayong araw na ito kung saan ba papunta ang pera mo. Magkano na lang ba ang pera mo? Aalamin mo yan ngayon. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng gumagastos kayo fire signs, pero bahala na. Basta alam ko may pera pa ako. Hindi. Dapat alamin nyo kung magkano ba yung pera ninyo para malaman din ninyo kung ano pa ba ang hawak ninyo at, diba, saan pa ba yan aabot. Tingnan naman natin pagdating sa love life mo, pagdating sa love life spirit guide. Meron tayo ditong epiphany, breakthrough. So, meron po dito, pwedeng nakalaya na kayo sa isang toxic relationship. For some of you naman, pwedeng may isa-celebrate kayo na milestone dito sa love life ninyo. We have renewal. Okay? So, pwedeng may magme-message sa'yo, may magre-reach out sa'yo. Meron tayong renewal dito. Some of you, pwedeng anniversary for some of you or may kakasal ba. Yan, kakasal ulit yung iba sa inyo. Yan po. So, maganda yung pinapakita dito pagdating sa relationship ninyo. Ayan po. Pwede rin na may mga goals kayo ng person mo, ng asawa mo na unti-unti nyo nang nakakamit. Unti-unti is nagagawa nyo na ng parang hindi na lang siya drawing, okay? Nagiging reality na talaga siya. Nagmamanifest na siya sa reality ninyo. So, ito po, we have number 19, 15, 10. Yan po yung iyong mga lucky numbers. Maraming salamat at mag-iingat ka. Fire signs, bye-bye!